Okay, good evening po sa inyong lahat. At ito po muli si Shane Pe na nagbabalik muli sa inyo dito sa programang Hiwaga at Kababalaghan. At ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa astral travel at divine healing. Kasama ko po ngayon si Sir Nards Far Ernaez. At i-discuss po niya sa atin ngayon ang tungkol sa astral travel and divine healing. And by the way po pala, si Sir Nards Ernaez, Nards Far Ernaez ay isang divine healer, energy healer. Nag-exercise din po siya, helotherapist, and Art of Life, Wanda 72 Angels Contacts, teacher, Dugukan Healing Arts, and Martial Arts Instructor. So, Sir Nards, pwede po kayong bumati sa ating mga audience po ngayon at sa mga masugid nating tagapanood. Unang-una po, gusto ko pong ipahayag ang aking lubos na paggalang sa aking Grandmaster, GMPS 172, the founder and originator of Dugukan Art System, Dugukan Martial Arts, and Dugukan Healing Arts, Dugukan Esoteric Arts. Sa lahat po ng Dugukan practitioners, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa, sa lahat ng manonood, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw po, at magandang gabi din po sa inyo, ma'am. Yes, magandang gabi rin. Magandang gabi din, sir. So, ang topic po natin ngayon is about astral travel and divine healing. Matanong ko lang po, sir, kayo, baka meron din gusto pong magtanong sa ating mga audience about astral travel and divine healing. Ano po ba ito? Ano po ang ibig sabihin ng astral travel? At ano rin po ang ibig sabihin ng divine healing? So, una ko pong sagutin yung tungkol sa astral travel. So, nabasa ko batay po sa definition sa dictionary, sinasabi doon, willful out of the body experience. So, expound ko po yung tungkol, yung definition na yan. Sinabing willful, unang-una dyan, it involves will of the mind. Okay. So, willful, will of the mind. So, ginagamit yung mind upang ma-project yung energy, upang yung tao, conscious siya sa kanyang paglalakbay doon sa astral plane. So, pag sinabing willful out of the body experience, based on experience po, hindi lang will of the mind. So, pangalawang will of the energy. Minsan, kahit hindi ka gaanong focus, basta relax yung katawan mo, kung saan activated yung energy, kung saan kang aalis sa yung katawan. So, what about naman, sir, divine healing? Para sa alaman din po nating mga masugid na taga-subaybay ngayon. Yung pangatlo po, ma'am, tapusin ko po yung pangatlong will. Yung pangatlong will po, will of the divine beings. Minsan, yung kung malakas yung connection mo doon sa mga divine beings, dadalhin ka nila sa isang lugar kung saan makakaroon ka ng karanasan. So, will of the divine beings po yung ano ko dyan. Dalhin ka ng isang angel, dalhin ka ni Lord Jesus Christ. So, will of the divine beings po. Okay. So, yun naman pong divine healing, Sir Nards Far. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Divine healing, simpleng definition, ito po ay panggagamot. Pagpapagaling sa isang karamdaman sa pamamagitan ng paggamit ng divine energy. So, ang paggamit ng divine energy, pwedeng gumagamit ang isang healer ng dasal, rito sa pag-contact o pag-connect sa mga divine beings.
Okay. So may share lang sir tayong picture para kumbaga dun sa pinag-uusapan natin astral travel at saka yung divine healing para mas maintindihan ng mga audience po natin. Okay? In fact, meron na po mga iba pang nagtanong si Miss Princessa Barbie Darcy. Pa-shout out, isa akong supporters ng Philippine One from Princess Barbie Darcy. Hello, Princess Barbie Darcy. Pwede ka namang magtanong. So, itong pangalawang ni Princess Barbie Darcy, later babanggitin po kasi ito katanungan na niya eh. So, isi-share ko lang para po sa audience po natin yung picture, yung photo, ano ba ang difference ng astral travel sa divine healing. Sandali lang po. So, ang astral travel, batay po sa definition kanina, out of the body experience. Ito po yung paglalakbay ng ating astral body. So, kung ano yung astral body para mas maunawaan. Itong physical body natin, ito po yung vehicle ng ating soul dito sa physical plane. Ang astral body naman, yun naman ang vehicle ng soul doon sa astral plane. So, astral travel is simply the conscious travel of the astral body in the astral plane. Well, okay. Divine healing. So, ito. Ito ay ang form of healing o panggagamot na gumagamit ng divine energy o connectivity to the divine energy station or connectivity to the divine beings. It's either in the form of ritual, dasal, or divine words. Okay. So para po sa kaalaman, inuna ko muna yung sa astral travel na photo. So, ito po, explain nyo lang, sir, yung bakit merong parang umaangat dun sa nakahigang body ng tao. So, batay po sa karanasan, totoo po yung nangyayari, ma'am. Yung ganyan dyan sa picture. Dahil, kung mag-aral ka ng astral travel, nakahiga ka ng relax, maramdaman mo na merong isang katawan sa loob ng iyong katawan na gumagalaw, nagsishake siya. Hanggang unti pong umaangat kagaya po ng picture na yan. So ito po yung unang paggalaw. So unang paggalaw ng ating astral body sa ating katawan, yung paalis na sa katawan. So kapag conscious ka, ganyan po ang nangyayari kagaya dyan sa picture po. Mag-shake siya. Tapos merong makinig ka ng basing sa yung tenga, yung ugong ng energy. Meron ka mapapakinggan na ugong pag nag-astral travel. Sa unang paglabas ng katawan, ang batay po sa aking karanasan, ang unang naramdaman ko yung galaw, ma'am, sa paa. Meron akong naramdaman sa paa, tapos nag-shake yung isang katawan dito sa aking katawan. Parang akong nagiging doble. Nakarelax yung hindi gumagalaw yung physical body ko, pero meron akong naramdaman na gumagalaw. Nag-shake ng ganyan. Bago alis. Bago makaalis yung spirito. Unti-unti po. Yung astral body mo. Ano ba yung tawag? Astral body o espiritu? Astral body, ma'am. Astral body po. So iba ang astral body sa espiritu. Iba yun. Okay. So ganyan mga guys, ito po yung kung paano nag-astral travel ang isang tao. Even yung tao pag nananaginip, 'di ba Sir Nards Fire, pag nananaginip ang tao, ganyan ang nangyayari. Nag-astral travel tayo. Tama po ba? Yes po, ma'am. Yung iba lang po, hindi sila conscious. Kaya karamihan ang naaalala nila yung dulo na lang ng panaginip. Okay. Kaya para may mga iba na hindi nila totally maalala kasi hindi ano ba tawag doon? Yung kanilang diwa. Hindi po. Hindi kasama yung
paglalakbay. Subconscious mind. Okay, okay. Tapos, so may idea na yung mga viewers natin ano ba ang astral travel. Ito naman, papakita natin yung, isi-share ko sa screen yung tawag ito, divine healing. Ano ba itong divine healing? Wait lang. So, itong divine healing is the statue ni Santo Niño. Tama po ba, Sir Nardspire? Yes po, ma'am, ang ginagamit ko, gumagamit po ako ng ganyang gesture, kagaya po kay Senior Santo Niño. We call that gesture, Gilarium Gidium gesture. So, this is the receiver. The other hand is the transmitter of energy. Receiver yung kanan. Transmitter yung kaliwa. Tama? Itong kanan po ang transmitter, itong kaliwa ang receiver po. So this one is connected to the divine energy station of the angels. And this one is the transmitter. So we call that gesture Gilarium Gidium gesture. Okay, okay. So, ayan po. So, makikita nyo yung difference ng astral projection sa divine healing. Pinagsama namin tong topic na to, guys, kasi may connection ito dun sa astral travel at saka sa divine healing. Okay? So, kung may mga questions po kayo, pwede po kayong mag-comment dito sa FB page comment section namin ng The Philippine One. So, ayun. I think meron na tayong katanungan galing ulit kay Princess Barbie Darcy. Ask ko lang po, pag astral, totoo bang nakakapunta ka sa ibang lugar gamit ang iyong isip kahit gising ka? Galing kay Princess Barbie Darcy. Ang totoo po yan, ma'am. Pero yung paglalakbay po sa ibang lugar gamit yung pag-iisip, yan po ay tinatawag na mind travel, hindi po astral travel. Sir, nabaliktad yung yung screen. Nabaliktad. Okay. Ayos po. So, yung tinutukoy po ni ma'am, that is mind travel. And mind travel is different from astral travel. So, anong difference, Sir Nards, nun? Yung astral travel, di ba, yung astral body natin, kumakawala sa ating physical body at nagta-travel kung saan-saan. Tama? Yes po, What about yung astral mind travel? Paano ginagawa yun? Ang mind travel po, gumagamit ka ng lakas ng iyong pag-iisip. So, we use the mental body to travel to explore in the mental plane. So magkakaiba yung mental plane at saka yung astral plane. Magkakaiba yun. So the mind is another vehicle of the soul to travel a certain dimension. Well, astral travel is also other vehicle of the soul to travel in the other plane of existence. So, yung na ginagamit. At saka, pero magkaiba rin yung plane kung saan po naglakbay. Magkaiba? Magkaiba pareho? Magkaiba po. Pwede ba yung magsabay, yung mind travel sa astral travel, yung mismong body mo? Pwede ba yung magsamay pero different location ang pupuntahan? Ano yan, ma'am? Mahirap po yan, ma'am, gawin. Mahirap po. Dahil kailangan magkasabay. Opo, okay. Ma'am. Magkasabay.
So, ayan. Sana nasagot namin, Miss Princess Barbie Darcy, yung katanungan mo. Then, another question ulit kay Princess Barbie Darcy. Healer lang ba ang gumagamit ng astral travel or makakagamit rin ba kahit ordinaryong tao? Galing kay Princess Barbie Darcy ulit. So, hindi lahat ng healer ay nakaka-astral travel. So, kahit ordinaryong tao po, basta marunong siya. Ang iba nga po, gifted. Yung kusa na lang silang nakakagawa ng ganyan. Conscious sila ng pag-alis ng kanilang astral body sa kanilang katawan. So, magiging ordinaryong tao ka, hindi ka matuto, makagawa ng astral travel. Okay. So, yon. I hope na sagot namin, Princess Barbie Darcy, yung katanungan mo, nasagot ni Sir Nards Fire. So, dun sa mga iba pa hong nanonood, sana makapag-question pa po kayo hanggat nandito po yung expert po natin sa Divine Healing at saka sa Astral Travel, si Sir Nards Ernaez. Eto po, Sir Nards, may tanong lang ako, may second question lang ako habang wala pang nagtatanong. Ang astral travel ba ay dangerous sa atin? Let's say, for example, wala akong kaalaman for astral travel, pero gusto kong maranasan yung ganong klaseng pakiramdam na parang katulad na nanaginip ako. Pero kasi tayo lahat naman pwede tayong mag-astral travel through panaginip. So the usual na talaga yon. Pero ang gusto ko, yung talagang gising ako tapos gusto kong mag-astral travel. Pwede yan ba delikado kung wala akong masyadong ganong kaalaman? And then at the same time, yung divine healing naman, Sir Nards, ang divine healing is masama, may time ba na masama o lahat ito puro mabuti for divine healing? Una ko pong sasagutin tungkol sa astral travel. Mas maganda po kung mayroong mag-guide talaga at i-follow yung procedure. Mas safe po pag mayroong mag-guide at saka mayroong pong procedure. Dahil okay. Sa mundo ng... Ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari kapag walang nag-guide? Sa mundo po ng panaginip, marami pong mga mischievous elementals. Merong mga mischievous souls doon na pwedeng pwede pong pagtripingon o pingan o gawa ng masama yung kaluluwa na natin naglalakbay. Yan po ang nangyayari sa bangungot. Dahil wala silang, dahil wala silang sapat na guide kung anong dapat gawin, pwede silang magkakaroon ng karanasan doon na hindi maganda. Kaya yung iba po, natatakot sila na ayaw kong gawin yan dahil natakot sila, lagi silang nababangungot. At meron nga pong ilan na namatay mismo sa bangungot. Dahil... maraming ganyan eh. Oo. Yan, namamatay sa bangungot. So, meron akong nabasang article pag gano'n, meron din daw bang elemental sa mga bangungot? Kumbaga, kung bakit tayo kinukuha ng mga ganong klaseng elemental sa bangungot. Yung pumapasok sila sa dream natin sa panaginip and then later on, namamatay tayo, hindi na tayo nakakabalik. Marami pong mga elementals. Yung iba po, yung mga soul po na never pa silang nagkakaroon ng physical. Yung iba naman po, mga demonic entities. So, sa totoo lang po, ang tao po, nilikha ng Panginoon, kawangis ng kanyang sarili. Mababasa po yan sa Bible. Ngunit, kaya po ang tao, meron silang mga kakayahan na nasa kanilang sarili lang, ngunit hindi nila alam kung paano ito gamitin. Yan po ang nangyayari doon sa mga bangungot na hindi nila alam na may nakikita sila doong mga entities na nag-aanyong demonyo, nag-aanyong
yung mga elemento, hindi nila alam na meron silang higit na kapangyarihan sa mga entities na yon. Ngunit yung mga kakayahan na sa kanilang sarili ay hindi nila alam kung paano gamitin. Hindi po sila aware kasi hindi po nila pinag-aralan. Pangalawa, nangingibabaw yung takot. So dahil sa takot na yon, nalalak yung energy. Nagpipraise yung ayun na, nagiging bangungot. So yan, pwedeng mangyari din dun sa gising ka na nag-astral travel ka. Opo, depende po sa depende po sa kakayahan ng tao. So hindi lahat ng mga astral travelers, lalo na yung mga expert na ay makakaranas ng ganyan. Dahil ang mundo ng mga bangungot, ang astral kasi malawak kasi. Yung astral, meron tinatawag na astral plane at saka lower astral plane. Okay. In-explain ko po ma'am yung planes ng astral. So, merong higher plane at merong lower plane. So, yung mga tao na yung energy nila, mataas yung energy nila, yung frequency ng energy, hindi sila nakakaranas ng ganyan. Doon sila sa mga higher plane kung saan makikita nila doon yung mga pleasant creatures, yung mga divine beings, magandang mga lugar. Ngunit yung mga tao na hindi activated yung energy nila, napupunta doon kung saan maraming mga mischievous elementals. Kasi yun lang ang kakayahan nila eh. Doon lang sila nakakarating. Okay. So, pero dun sa astral travel, astral travel, Sir Nards, possible ba yon na makamit din tayo ng hindi magagandang experience, tapos later on, hindi na tayo makakabalik, and then dire-diretso na tayong mamamatay? Pwede ba yun? Bihira lang po yan mangyari, ma'am. Dahil tayo, halimbawa, ako, napatay ako doon, for example lang, babalik lang ako sa aking katawan dahil yung physical body natin, saka yung astral body, meron nag-uugnay dyan na cord. Tinatawag yung silver cord dahil yung kulay niya silver. So, kung halimbawa may nangyari sa yung hindi maganda doon sa astral world, hihilahin ka lang ng pamagitan ng cord na yon at babalik ka sa katawan. Yan po ang kalagahan ng meron kang physical body. Meron kang station. Kung wala kang physical body, pag napatay ka doon, wala ka na, patay ka na talaga. Hindi, wala ka nang babalikan. Okay. So, ibig sabihin, kasi usually, di ba, kumbaga sabi nyo, pag nag-astral travel ang tao at naka-encounter ng mga masasamang elemento dun sa astral world, kung tawagin natin. Or let's say, this is different pa to sa panaginip, di ba? So, kumbaga, bihira ang dire-diretsyong namamatay. Kasi sabi nyo nga, may guide. So, I think it much better po siguro kung pag mag-astral travel tayo, nasa isang safe tayong lugar. At kasama natin yung guide natin para bantayan, syempre, yung physical body natin. Kasi whatever happens sa atin, like for example, kung delikado yung kung saan nakalay yung iyong katawan, at let's say sabihin natin nagkasunog o whatever it is, possible na pwede kang dire-diretso na mamatay ka, hindi ka na makakabalik. Tama po ba? Yes po ma'am, hindi na po makabalik. Pag meron pong nangyaring harm sa katawan, katulad ng sinabi niyo po, sunog, o kaya halimbawa, doon ka nag-astral travel sa ilalim ng puno ng niyog at nabagsakan yung ulo ng bunga ng niyog. So hindi na makabalik sa katawan dahil sa damage doon sa katawan. Okay. Pero sir, mapunta naman tayo sa divine healing. Like for example, kagaya niyan, sabihin natin naka-encounter yung astral body natin sa astral world ng hindi magaganda, like mga bad elemento, or let's say, sabihin natin mga evil spirits. And then, syempre yung guide mo,
let's say kayo, for example, kayo yung nagbabantay dun sa nag-astral travel at may possibility ba na malalaman nyo na nasa delikado siyang sitwasyon? Pwede bang i-combine yun for divine healing? Mahihil nyo ba siya? Mapapabalik nyo siya through divine healing? Kasi syempre ang naka-encounter nyo doon, mga spirits na demons, mga bad elementals. Unang-una, yung sinasabi ko pong guide kanina, i-clarify ko, yung guide, pinaka-guide nung una doon, yung procedure po na dapat po i-follow ng isang practitioner. Okay. So nakasalalay, yung protection nung nag-astral travel sa mismong sarili niya. At the same time, secondary lang yung guide niya. Tama ba? Hello, sir? Sir Nards? Hello? Sir Nards Fire? Nawala kayo. Hello, sir. Nawala kayo. Yung internet nyo. Na-stop? Hello? Ako, habang hinihintay po natin si Sir Nards Fire Ernaez, magbabasa muna po ako ng comment. Medyo humina yata yung internet po niya. So, ito po galing kay, pero hindi ko mabasa yung kanyang pangalan. Say, hi lang, hi. Tapos kay Mardy Marinay, paano mapoproteksyonan ang katawan kaugnay ng astral travel? I think nasagot na po yan ni kanina ni Sir Nards Ernaez na dapat meron po talagang kasama kayo dun sa, kung let's say, mag-astral travel. Kasi, kumbaga, protection yun ng nag-astral travel, yung mismong may katawan. For example, ako, gusto ko mag-astral travel, kailangan meron kang kasamang guide for that. And then, nasa isang safe kayong lugar para ka makapag-astral travel ng safe. Kasi kung mag-astral travel ka nang wala kang guide o wala kang kasama, katulad ng sinabi ko nga, let's say dun sa bahay ninyo, doon ka nag-astral travel, wala kang kasama, biglang nagkasunog, di nasunog din yung katawan mo, wala na, patay ka na, hindi ka na makakabalik sa katawan mo. Yun. So, I hope na nasagot ko, Miss or Mr. Mardy Marinay. So, habang hinihintay po natin si Sir Nards Ernaez, may mga ilang katanungan akong supposedly dapat sasagutin sana niya regarding dun sa astral travel or kumbaga out-of-body experiences. So ito, kumbaga yung second yun ko supposedly kay Sir Nards Ernaez, medyo siguro humina yung kanyang internet. Yung out-of-body experience and near-death experience, magkapareho ba? For my opinion, I think magkaiba po yun. Yung out-of-body experience at saka yung near-death experience. Kasi yung out-of-body experience, pagkakaalam ko, is yun nga, nag-astral travel ka, kumbaga kagustuhan mo yun, skills mo yun, pinag-aralan mo yun, na gusto mong yung iyong astral body makawala sa yung physical body para mag-travel ka from one place to another. Kasi kung marunong ka mag-astral travel, in just a split of seconds, gumanong ka lang, pwede ka, kung ano nasa isip mo, gumanong ka lang, pwede kang mapunta sabihin natin nasa isip ko, gusto kong pumunta ng France. Isang ganun ko lang, nandun na ako sa France. So, let's say, from France, gusto kong pumunta ng Amerika. Isang ganun ko lang, nasa Amerika na ako. So, yun yung ibig sabihin ng out-of-body experience o yung astral travel experience. By the way, yung near-death experience naman po is yun yung sabihin nating na-aksidente ka. Okay? So, nagkaroon kayo ng car accident,
biglang nawalan ka ng malay, and then, nakita mo yung sarili mo, umaakyat na, nawawala na dun sa mismong physical body mo. So that is near-death experience. At may time na, di ba, may mga kwento na, bakit gano'n? Nakita ko yung katawan ko na nakahiga. Like for example, meron akong isang nabasang story sa isang I think Google yun or sa isang internet book na yung isang babae nanganganak siya, and then siguro dahil sa pain, syempre sa panganganak, parang hindi niya siguro makayanan, biglang umangat siya. And then habang ino-opera siya, or let's say siguro cesarean section siya, umangat yung kanyang spirito, nakita niya yung katawan niya na kung ano yung ginagawa ng mga doktor. Let's say cesarean siya, pinapanganak, kinukuha yung bata. So nakikita na niya kung ano yung nangyayari sa kanya that time. Habang sinesesaryan siya, nanganganak siya dun sa kanilang baby. So yun, yung near-death na yun, that is supposedly near-death experience yun. And then after that, babalik ka ulit sa iyong katawan. So, yun yung ibig sabihin ng near-death experience. Tingnan natin kung bumalik na si Sir Nards. Wala pa. Wala pa si Sir Nards. So, medyo yata naghumina yung internet ni Sir Nards. Then, siguro, another question tingnan natin is, ano ba ba ang astral travel? Uulitin ko, no? Ang astral travel is a term used in esotericism to describe as intentional out-of-body experience. Yan na nga yun, yung out-of-body experience and astral travel is the same. That assumes the existence of a soul or consciousness. Yun yung conscious mind, which is called the astral body that separates from your physical body. And capable of traveling outside and throughout the universe. So, yun, kung marami sa atin, may mga ilan sa atin na marunong ng ganyan, special skills yan. So, kumbaga, kung marunong ka mag-astral travel, kung ano yung nasa isip mo, actually nga, pwede ka mag-around the world through astral travel Hindi ka na kailangan gumastos ng malaki pa. Diba? Through astral travel, makakaikot ka. Makakaikot ka sa iba't ibang bansa. Even universe, kaya mong marating through astral travel. So, pero siguro yon kailangan sanay na sanay ka na for that. Kaya, yung iba, siguro yung iba naman na medyo basic pa lang, syempre dito pa lang muna sa ating mundo. So, may mga iba kasi, kaya nilang pumunta na sa universe. Diba? So, yun. So, tingnan ko ulit kung baka nakabalik na tong si Sir Nards. Wala pa. So, anyway, habang wala si Sir Nards, baka meron po kayong gustong itanong about astral travel. And then, of course, yung divine healing. Sa akin kasi, ang divine healing is, kumbaga, healing yon na galing kay Santo Niño. Katulad nung pinakita ko sa inyong picture or photo ng Santo Niño, yun yung, kumbaga, ginagamit nila yung kapangyarihan ni Jesus Christ o ni Santo Niño para pagalingin ang sakit ng isang tao. So, yun. Baka meron po kayong gustong itanong or nakaya ko pong sagutin habang wala pa yung guest ko po kasi hindi naman ako ganun ka-expert pagdating sa ganito. Pero sana makabalik si Sir Nards Ernaez para masagot po yung iba po ninyong katanungan. So kung meron po may gusto magtanong, pwede po kayo magtanong habang siguro inaayos lang po niya yung kanyang internet. Nawala kasi. So, yun. Mag-hi lang muna ako sa lahat ng mga nag-comment po sa amin ngayon dito sa aming programa. Si Princess Barbie Darcy,
Ito yung avid supporter ng Philippine One at saka ng Hiwaga at Kababalaghan. And also, ito walang nakalagay na name eh. Hi lang siya eh. Hi lang. And then kay Mardy Marinay. And maraming salamat po sa pag-subaybay po ninyo. Dun sa mga iba pa pong nanonood, pwede po kayo mag-send ng question po sa amin para pwede po namin kayong sagutin dun sa inyong mga katanungan. Sayang at nawala si Sir Nards, baka humina siguro yung internet niya. Minsan kasi ganun eh, pag yung mahinang internet, yun, biglang nawawala. Or let's say, kung naka-data ka lang, ayun, mawawala talaga. So, yun yung dilemma natin pag internet, like katulad nito, virtual lang. So, yun yung parang pinaka-dilemma natin. Pag humina, mawawala. Unlike yung, let's say, naka-physical ka, kumbaga physical na ini-interview mo, from beginning to end, matatapos na talaga niya. Kung ano yung mga question mo from the very beginning hanggang ending, masasagot niya. So, walang slow connection, kumbaga walang strong connection, ganun. So, nako, wala pa rin si Sir Nards. Mukhang mahina na yata yung internet niya. Mukhang wala na yata siyang internet. Ano ko lang po si Sir Nards, message ko lang muna po siya. Then, yung iba po, pwede po kayo mag-question. Para if ever pagbalik po ni Sir Nards, pwede na po niya sagutin yung mga questions po ninyo. Medyo humina yata nga internet niya. Baka meron pong gusto magtanong. Okay. Yung kwento na lang po ako about sa astral projection or astral travel. Alam nyo ba kung let's say ang isang tao pwede ring sabihin nating mag-travel basta through isip lang niya. Kung marunong kang mag-astral travel, is pwede niyang isipin kung saan niya gustong pumunta in just a split of seconds. At isa pa, ang alam ko kapag let's say gusto mong matuto about astral travel or astral projection, kailangan meron kang disiplina sa pagkain, sa iyong pangangatawan, sa pagtulog. Kailangan, kasi nabanggit din sa akin ni Sir Nards na kailangan vegetarian ka. Okay, kung gusto mong matuto ng ganitong klaseng skills, dapat vegetarian ka, may disiplina ka sa sarili mo, marunong ka dapat mag-meditate, marunong ka mag-yoga. Kumbaga, yung mga ibang the usual or let's say the usual lifestyle na ginagawa mo sa ngayon, kung gusto mong matuto ng ganitong klaseng skills or gift, dapat hindi, kumbaga, babaguhin mo yung klase ng lifestyle mo. Number one, dapat kung sabihin natin meat lover ka, iwasan mo na yon. Maging vegetarian ka. Bakit? Kasi nga daw, sabi ni Sir Nards, pag kumbaga meat lover ka, pag nag-aral ka ng ganitong klaseng skills, yun nga, yung gusto mo mag-astral travel, yung, kumbaga, yung astral body mo, mabigat, sabi niya. So, pag mabigat ito, talagang mahihirapan ka. Mahihirapan kang, kumbaga, yung astral body mo umangat. So, kasi yun daw, kung meat lover ka, yun daw mga meats, ay, kumbaga, parang abang tawag doon, ang inaano nito sa atin, kumbaga, is negative energy daw yun. Yung kung let's say kumakain ka ng meat. So kung vegetarian ka, o kaya usually mga veggies ang kinakain mo, fish, basta walang meat, madali kang matuto for astral travel or astral projection. Then pangatlo, dapat nag-yoga ka. Kung hindi mo ginagawa yon at gusto mong matuto, dapat matuto ka mag-yoga.
Then pang-apat, dapat matuto ka rin mag-meditate. Okay? Kung matututo kang mag-meditate, isa pa rin yun kasi parang cleansing yun ng body mo eh. So ayan, bumalik na si Sir Nards Ernaez. Sir, nawala kayo, humina yung internet? Humina po ba? Ayan, may isa pong nagtanong, kaya lang ito. Naputol po yung signal. Naputol. Ayun, yun lang, naputol. So, ito sir, nabalik kayo kasi in-expound ko lang yung about astral projection. Ang diniscuss ko sa kanila is kung let's say may gustong mag-astral maging interesado about this kind of skills for astral travel, ano-ano dapat mong kainin. So diniscuss ko sa kanila, yung dapat mong kainin na maging vegetarian ka, katulad ng binanggit mo sa akin before, dapat more on veggies. Yan po, ma'am. Yeah. Marunong ka mag-yoga, pangatlo marunong ka mag-meditate. Alam ko meron pang iba na dapat yung sundin, 'di ba? Yung disiplina sa sarili para kasi pag 'di ba pag meat lover ka, yun lang laging kinakain mo. Mabigat 'yun, 'di ba? Sabi niya mabigat ang pag mag-astral projection ka kasi negative energy siya. Tama po ba 'yun? Yes po, ma'am, nagkaroon signal interruption at matagal po bago bumalik. Buti po bumalik na. Oo nga. Anyway, medyo ilang minuto Opo, ma'am, humina yung signal. So, connecting lang nakalagay po. Pati message po, hindi ko po ma-send. Okay. Gano'n naman talaga, sir, pag yung, alam naman yung ano natin dito, di ba, connection natin dito. Mahina talaga. Sobrang hina. So, yun. So, meron pa ba, sir, kayong idadagdag dun sa binanggit ko kanina about sa klase ng kinakain, dapat vegetarian, nag-yoga, meditation. Ano pa ba? Alam ko, 6 yata yun, yung para kung let's say interested silang matuto ng astral body projection. Sir, nawala kayo. Humina ulit yung internet nyo. Sir, nawala. Sir Nards. Hello, nawala ulit. Nako, guys, nawala ulit siya. So, ganun talaga yata pag through virtual, ayan, na pwedeng humihina, 'di ba? Humihina ang connection. Ayan, medyo naka-stand still tuloy si Sir Nards. So, yun po. Pero at least kumbaga, kung gusto niyo po talagang matuto, kasi sila Sir Nards Ernaez, ay nagtuturo ng ganyan, astral body or astral projection. So, at saka yung divine healing, gumagawa sila ng ganyan. So, and then at the same time, kung gusto po ninyo mag-aral, kasi maliban dun sa binanggit ko nga na sa pagkain, yoga, meditation, disiplina sa sarili mo, alam ko may 2 or 3 pa na dapat na sundin. So kung sino man yung merong gusto pong matuto, i-mention ko po maya-maya bago magtapos po tayo ng programa, yung kung saan niyo siya makokontak, yung social media account niya, yun. Mukhang mahina po siguro yung internet ni Sir Nards Ernaez, kaya siguro on and off yung sa internet niya. So yun. Baka meron pa pong gustong magtanong sa inyo, feel free po na mag-message po kayo dito sa comment section po namin para masagot po namin. Or kung hindi man po, papasagot ko po kay Sir Nards para ma-replyan po niya kayo. Kung hindi man po ngayong sa programa po namin ngayon na live, pwede pong after ng programa. Ang ingay ng aso namin. May nakita na naman. So yun. Doon naman po sa Divine Healing, ganun din, nagkakaroon din po sila ng parang session dito kung sino pong may gusto ring matuto for the Divine Healing at saka yung, let's say for example, meron kayong mga dinaramdam o let's say mga sakit na hindi na talaga kaya ng traditional medicine. So, pwede po nilang gamutin po yun. Even cancer po, kaya nilang gamutin.
So, yun po, kung let's say gusto po ninyong itry yung kanilang skills or serbisyo, pwede po ninyo silang kontakin directly. I-mention ko na rin po mamaya-maya. May mga ilang minuto pa naman po bago matapos yung program po natin kung saan po ninyo siya makakontakt. Kasi, like, ayan, bumalik ulit po si Sir Nards. Sir Nards, ayan, okay na po? Okay na po tayo? Hello? Sir Nards, okay na po? Hello, sir. Okay na? Okay na po tayo? Sir, dagdagan niyo yung minention ko mga food. Ay, nawala na naman. Talaga mahina siguro yung net niya. Mahina siguro yung net niya. Kaya on and off yung kanyang yung kanyang internet. So, meron pa naman po kaming 12 minutes para matapos po yung program. So, yun. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, sino po kayang merong, kumbaga gusto na mag-aral ng ganitong klaseng skills? Kasi, actually nga po, ako yung tatanungin, gusto ko mag-aral ng ganito, astral body projection kasi or astral travel kasi bakit? Kasi kumbaga tipid ka na sa pamasahe mo wala ka nang ibang gagastusin pa, isipin mo lang kung saan ka pupunta at kung marunong ka ng ganitong klaseng skills, bakit hindi pwede kang mag-around the world in just a split of seconds lang. Isipin mo lang yung lugar na yon, makakapunta ka, 'di ba? So, kumbaga, special skills to. Tsaka inaaral po talaga to. Alam ko matagal po nilang inaral to. Bago sila nakapag ganito ng, kumbaga, bago nila na-avail yung kung paano mag-astral travel. So, actually, hindi lang po si Sir Nards yung nagaganito. Meron silang pinaka-head dun sa grupo ng Dugukan. Dugukan group po sila. So, kung uulitin ko po, sila Sir Nards Ernaez, sila po ay isa siya sa divine healer, energy healer, nag-e-exercise din po siya. Let's say, for example, sinapian ka ng, for example, evil spirit, demonyo, whatever it is, elemental, pwede nilang gamutin po yun. Hindi lang pare ang nag-e-exercise sila, kayang-kaya rin po nilang gamutin yun. So, kung may mga nanonood po sa inyo na may mga ganong klaseng problema, so pwede po ninyong kontakin si Sir Nards Ernaez, Nards Fire Ernaez. So isa lang sa mga expert din po nila. And then naghihilot din po siya. Siya rin ay isang therapist, Art of Life, 1-72 Angels Contacts. Teacher din po siya ng Dugukan Healing Arts. Nagma-martial arts instructor din po siya. So yun. Ang kanya pong Facebook page is ko lang po, no? Nards Fire, that's Nardsfire Ernaez. So, yan po yung Facebook page po niya. Ulitin ko po, ang FB page po ni Sir Nards Ernaez is Nards Fire. That's Nardz Fire Ernaez. That's Hernaez. And then, kung saan po siya pwedeng kontakin, pakisulat nyo na lang po kung meron po kayong papel at saka ballpen. Yung kanyang phone number or cellphone number is 0927-206-1988. Ulitin ko po, ang kanyang mobile number is 0927-206-1988. So, yan po. I hope sana po na nakuha po ninyo kung saan nyo pwede po siyang makontak. Hindi na po siya nakabalik and I think siguro po mahina talaga po yung internet niya. I'm so sorry po sa nangyari po kasi actually hindi naman po natin may iwasan po ito kasi yun nga, minsan mahina po talaga yung internet nila. Actually, nakatira sila sa Antipolo pa po sila. Sa Antipolo siya nakatira. So, siguro baka naapektuhan din dun sa nagdaang bagyo na si Ulysses, yung kanilang internet connection. Actually, kahit nga po yung mga iba kong guest,
yun ang nagiging problema, yung internet connection nila nasira. So, yun. Kaya, although talagang gusto niya talagang tapusin tong programa, hindi po talaga matatapos dahil nga nagkaroon ng problema sa internet connection. So, yun. Baka may ilang minuto na lang po tayo bago po tayo magtapos. Baka meron pa pong pahabol na katanungan kayo. Para kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi ko naman kaya pong sagutin, i-refer ko po kayo kay Sir Nards Arnaez. Nards Far Arnaez. Meron pa po ba? So ulitin ko na lang po, siguro i-hi ko na lang ulit dun sa mga supporters po natin na avid listeners and viewers po natin. Si Princess Barbie Darcy. Ito palagi itong nanonood under Philippine One via FB Live si Princess Barbie Darcy. Palagi yan. Thank you so much Princess Barbie Darcy sa support mong binibigay sa Philippine One dito sa programa naming Hiwaga at Kababalaghan. Maraming salamat. And also dito sa unknown name. Hi. At saka kay Mardy Marinay. So, ayan po. Muli ako pong nagpapasalamat po sa inyo. I'm so sorry po. Siguro po babalik po ulit si Sir Nards Arnaez. Sir Nards Far Arnaez muli siguro sa atin. Baka itatry ko po siyang i-guess siguro by next week para sa continuation nitong topic po nating astral body projection or astral travel at saka yung divine healing. Though talagang mahaba po itong usapan. Ang astral body projection tsaka po divine healing. Mahaba po talagang session to. Kaya pwede pong magkaroon po tayo ng part 1, part 2, part 3, and part 4. So marami po itong session. So muli po ako nagpapasalamat po sa inyo and dumating na po tayo sa final hour ng programa po natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga palaging nanonood sa inyo na wala pong sawang nagsusubaybay po sa amin dito sa programang Hiwaga at Kababalaghan. At isa pa po sa mga taga-subaybay po natin na kung meron po kayong mga experience o karanasan na pwede po ninyong i-share sa amin o let's say topic na gusto po ninyong pag-usapan, pwede po ninyo itong ipadala sa aming FB page sa Multo, Kababalaghan at Elemento at pwede po kayo mag-email sa gabi ng kababalaghan@gmail.com. Ang programang ito ng Hiwaga at Kababalaghan ay co-produce po ng The Philippine 7 News TV at The Philippine One. Muli po ako nagpapasalamat muli sa inyo sa lahat ng manunood at sa muli po nating pagkikita sa darating po muling Sabado. Actually po, twice a week po tayo, Wednesday at saka Saturday. Pag Wednesday po, it's 2 to 3 p.m. And then on Saturday, it's 7 p.m. to 8 p.m. Kaya lang po kanina medyo na-late na naman po kasi kami kasi yun nga po, medyo ang hirap din po pumasok ni Sir Nards dun sa internet kanina, kaya medyo na-late po kami. So muli, nagpapasalamat po muli ako sa lahat ng mga nagsusubaybay at palagi po tayong manood twice a week every Wednesday and Saturday ng Hiwaga at Kababalaghan. Maraming salamat po. Bye!